Sa likod ng katahimikan, isang antolohiya ng pag-ibig, alaala at mga kwentong ipinagtagpo ng sining at damdamin. Sa isang maliit na bayan kung saan ang ulan ay tila musika, ang pintura ay alaala at ang kape may kasamang lihim. Apat na pusong naglalakbay sa sarili nilang katahimikan ang magtatagpo. Elena, isang pintor na hindi na makapintas sa kulay mula nang mawala si Marco. Kai, isang lalaking nawala ng alaala ngunit muling nagtagpuan ang sarili sa art na dati niyang minahal. Mira, ang barista ang sumusulat ng mga liham na hindi niya kailanman naipadala. At Ezra, isang musikero na nawala ng tinig ngunit natutong iparamdam ang pag-ibig sa pamamagitan ng musika. Sa pagtagpo ng kanilang mga landas, sa isang art exhibit, sa isang coffee shop, sa isang lumang kwintas at sa isang notebook na kanta, muling mabubuo ang mga pusong minsang winasak ng tahimik na sakit. Makulimlim ang langit at tila lalong bumigat ang loob ni Elena habang pinagmamasdan ng bagong tapos ng painting sa harap niya. Puro kulay apo. Wala nang buhay. Wala nang sigla. Para bang salamin iyon ang puso niyang matagal ng tigang sa saya. 3 taon na mula nang mawala si Marco, ang lalaking minahal niya ng buo. Isang trahedya ng sunog ang kumitil sa buhay nito at sa puso niya. Simula noon, hindi na siya gumamit ng kulay sa kanyang mga obra. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil wala na siyang dahilan. Habang pinupunasan niya ang mga kamay, lumapit siya sa bintana. Doon niya unang nakita ang lalaking hindi pamilyar pero parang kilala niya. Basang-basa ito ng ulan, nakatayo sa tapat ng gate. Saglit lang silang nagkatitigan. May kakaiba sa mga mata ng lalaki. Malalim, parang may hinahanap. Kinabukasan, sa kalendarya ni Aling Nena, habang tahimik na kumakain si Elena ng sinigang, muli niyang nakita ang lalaki. Wala na namang bakanting mesa kaya umupo ito sa tapat niya. Nagpaumanhin at ngumiti. "Pwede ba rito?" tanong ng lalaki. Tumango lang si Elena. Hindi siya pala usap, lalo na sa mga di kilala. "Ang lakas ng ulan kahapon," wika ng lalaki. "Pero minsan, parang nililinis niya yung bigat sa dibdib." Napatingin si Elena sa kanya. "Ganun din ang pakiramdam ko minsan." Napansin ng lalaki ang mga bakas ng pintura sa kamay niya. "Mahilig ka bang magpinta?" "Dati," sagot ni Elena. "Ngayon, nagpipinta pa rin, pero puro itim at puti na lang." "Bakit?" tanong ng lalaki. Tila totoo ang interes. "Wala na kasi yung kulay sa buhay ko." Tahimik ulit, pero hindi mabigat. Parang komportableng katahimikan lang. "Ako nga pala si Kai," sabi ng lalaki. Elena. Mula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Kai. Hindi siya mapilit, hindi rin tanong ng tanong. Basta tahimik lang siyang nakikinig habang si Elena ay unti-unting bumubukas, gaya ng isang bulaklak sa unang sinag ng araw. Isang araw, habang mag-isa si Elena sa atelier, pinilit niyang gumamit ng kulay. Isang maliit na pahid ng asul. Pagkatapos, dilaw. Hanggang sa hindi na niya namalayan. May ginagawa na pala siyang makulay na painting muli.
Dumating ang araw ng art exhibit. Sa gitna ng mga larawan niyang puno ng kulay, may isang painting na tila sumisigaw ng damdamin. Isang yakap sa gitna ng ulan. Nandoon si Kai, tahimik na nakatingin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang oras. Alam mo, may sasabihin ako. Ani Kai, halos pabulong. Hindi ko alam kung totoo pero pakiramdam ko, ikaw ang hinahanap ko. Elena, tingin ko ako si Marco. Nanginig ang kamay ni Elena. Dahan-dahang binuksan ang lakit na suot niya. Inilabas ang larawang matagal na niyang iniingatan. Larawan nila ni Marco. At oo, si Kai, si Marco. Napaupo si Elena. Parang huminto ang mundo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi ko alam, sagot ni Marco. Naaksidente ako. Nawala ang alaala ko. Pero simula nang makita kita, unti-unti akong nagising at naalala ko ang lahat. Ikaw ang lahat. Tumulo ang luha ni Elena. Hindi na niya pinigilan. Nilapitan siya ni Marco at marahang hinawakan ang mga kamay niya. Kung papayagan mo ako, Elena, gusto kong bumawi. Gusto kong simulan ulit. Tumango si Elena habang humahawak sa bagong tubo ng pulang pintura. Simulan ulit natin, Marco. Sabi niya. Ngayong may kulay na ang puso ko. Himig ng nakaraan. Matahimik ang gabi sa ospital. Malamig ang hangin. Amoy alkohol at puro tunog ng makina ang maririnig. Doon nakahiga si Kai. Walang alaala, walang pangalan, walang kahit anong matibay na pagkakakilanlan. Sir, anong pangalan mo? Tanong ng nurse. Napailing siya. Wala siyang maisagot. Ang tanging hawak niya ay isang luma at yung peraso ng papel. Nakayupi ito. Nakasulat dito ang ilang linyang tila lyrics ng kanta at may dudol ng isang babae na may hawak na payong. Di kita makalimutan kahit pa walang pangalan, bulong niya. Binabasa ang mga salitang parang siya mismo ang sumulat at may lakit sa busa niya. Binuksan niya ito. Larawan ng isang babae, nakangiti, hawak ang isang paintbrush. Bakit parang kilala kita? Tanong niya sa sarili. Sino ka? Ilang araw matapos siyang lumabas ng ospital, nagsimula siyang maglakad-lakad sa lungsod. Hawak ang drawing at ang kanta sa papel. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Pero para bang tinatawag siya ng isang bagay o isang tao. Sa isang maliit na karenderya, naupo siya sa tabi ng isang babae. Tahimik lamang ito. May pinturang bakas sa kamay. Habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam si Kai na hindi niya may paliwanag. Parang kilala niya ang babaeng ito. Pero paano? Nang tanungin niya ito kung mahilig magpinta, ngumiti lang ito at sinabing, Dati, ngayon, puro itim at puti na lang. Naaalala niya ang babae sa lakit. Hawak din ang paintbrush. Nakangiti, masaya. Pero ang babaeng kaharap niya ngayon ay tila may pasan sa puso. Anong nangyari? Tanong ng isip niya. Ako ba ang dahilan ng lungkot niya? Araw-araw bumabalik si Kai. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing kausap niya si Elena, oo, Elena pala ang pangalan niya. Parang unti-unting may nabubuo sa loob niya. May mga eksena ang kumakaway sa kanyang isipan. Sunog, usok, isang babae na umiiyak habang may hinihila palabas ang mga bumbero. Tumatakbo siya, nagsisigaw, ngunit laging putol ang alaala niyang yon. Isang gabi sa ilalim ng ulan, nakita niya ang sarili sa isang lumang gusali. Doon, parang may kurot sa dibdib niya. Dito raw siya nasagip.
Sabi ng isang naglalakad ng matandang lalaki, "Ikaw yung nakitang walang malay noon. Dinala ng ambulansya. Dito ako nagsimulang mawala," bulong ni Kai. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting ring bumabalik ang mga alaala niya. Isang ngiti, isang halakhak, isang pangakong binitawan sa ilalim ng ulan. "Magkikita ulit tayo, kahit anong mangyari." Elena, siya ang babae sa lakit. Siya ang babae sa painting. Siya ang nawala nang mawala rin siya sa sarili. Nang maimbitahan si Kai sa isang art exhibit, hindi niya inasahang si Elena pala ang artist. Pagpasok niya sa venue, napuno siya ng emosyon. Mga painting ng ulan, ng sigla, at ng isang larawang mayakap sa gitna ng dilim. Lahat ng iyon, pakiramdam niya ay siya ang dahilan. Nilapitan niya si Elena. Nanatiling tahimik ang paligid. Walang ibang mahalaga sa sandaling iyon kundi ang katotohanang babasagin niya. "Elena," mahinang wika ni Kai, "may sasabihin ako." Napalingon ang babae. Nanginginig ang mga kamay. "Hindi ako sigurado sa lahat. Pero, tingin ko ako si Marco." Nakita niyang lumambot ang mga mata ni Elena. Dahan-dahang binuksan nito ang kwintas sa kanyang leeg. Larawan niya iyon, at sila iyon. At sa wakas, ang pangalan niyang matagal nang nawawala, bumalik. Hindi mula sa sarili, kundi mula sa babaeng hindi kailanman lumimot. "Marco," bulong ni Elena, habang pinipigilan ang luha. Ngayon, nasa atelier na naman sila. Si Elena hawak ang pulang pintura. Si Marco naman o Kai ay may hawak na asul na pintura. "Handa ka na ba?" tanong ni Elena. Ngumiti si Marco at sinabing, "Simula ulit kasama mo." Sa sulok ng maliit na coffee shop sa bayan, araw-araw naroon si Mira. Hindi lang dahil siya ang baristang palaging naka-duty sa hapon, kundi dahil iyon ang paborito niyang oras. Tahimik, may ulan sa labas at amoy kape sa paligid. Pero sa likod ng bawat ngiti niya sa mga customer, may lihim siyang binabantayan. Sa ilalim ng cash register, may isang kahon. Hindi ito para sa tips. Ito'y kahon ng mga liham, mga sulat na hindi niya kailanman naipadala. Para ito kay Levi. 1 taon na ang nakalipas mula nang dumating si Levi bilang bagong customer. Palaging ice americano, walang asukal. Palaging nakaitim, palaging may dala-dalang sketchpad. Noong una, tahimik lang sila. Pero nang masira ang printer ni Mira at nakiusap siya kung pwede makiprint si Levi sa laptop nito, doon nagsimula ang mga maikling usapan. Hanggang sa naging kwentuhan, hanggang sa naging tawa, hanggang sa naging hintayan. Pero kahit kailan, hindi niya nasabing gusto niya ito. Sa tuwing uuwi siya sa gabi, sinusulat niya ang mga damdaming hindi niya masabi sa personal. "Levi, gusto ko ang mga kwento mo tungkol sa art. Levi, hinahanap ko kita noong isang araw na hindi ka dumating. Levi, gusto kita." Pero, lagi niya lang itong inilalagay sa kahon. Hindi niya magawang ipabasa. Hanggang isang araw, hindi na bumalik si Levi. Makalipas ang 2 linggo, 3 kape na ang naitimpla niya na hindi naman kinuha. Inilagay niya sa tabi, umaasang darating ito. Nang tanungin siya ng kasama niya sa shop, ngumiti lang siya. "Wala yun, parang multo lang dumaan tas nawala." Pero hindi totoo yun. Masakit, lalo na't hindi niya man lang nasabi kung anong totoo niyang nararamdaman. Isang gabi, habang nagsasara siya ng shop, may narinig siyang maliit na tunog ng kampanilya sa pinto. Paglingon niya, nandoon si Levi. Basang-basa, humihingal. "Mira," sabi nito, tinanggal ang basang hoodie. "Pasensya na, nawala ako hindi sa lugar, kundi sa sarili." Tahimik si Mira. Hindi siya makakilos. "Umuwi ako sa probinsya, biglaan may sakit si mama. Akala ko mabilis lang pero tumagal. At oo, duwag din ako. Natakot ako mawala kung ano mang connection meron tayo." "Wala naman tayong connection, di ba?" putol ni Mira.
Pilit na nakangiti. Ngumiti si Levi. Meron, pero di natin binigyan ng pangalan. Inabot ni Mira ang kahon. Kasi ako binigyan ko bawat gabi. Binuksan ni Levi ang kahon. Dozens of envelopes. Lahat nakapangalan sa kanya. Binasa niya ang isa. Tumigil sa gitna ng sulat. Levi, gusto kita. Tumingin ito kay Mira. Basa pa rin ang buhok. Nanginginig ang kamay. Pero buo ang tinig. Gusto rin kita, Mira. Noon pa. Mula noon, hindi na nanatili sa kahon ang mga liham ni Mira. Isa-isa niya itong binigay kay Levi. At tuwing hapon, habang nagsasara ng shop, magkasama silang dalawa, nagkakape, nagbabasahan at nagpapasulat ng bagong kwento. Hindi na ito ang mga liham na hindi na ipadala. Ito na ang kwento nilang hindi na pinigilan. Huni ng katahimikan. Ezra's POV. Tahimik na pinagmamasdan ni Ezra ang gitara sa tabi ng kama. Isa na lang itong dekorasyon ngayon. Wala na ang lakas ng loob at higit sa lahat, wala na rin ang boses niya. Dati siyang mga awit sa mga bar, mga gig at minsan pa nga sa maliliit na concerts. Pero isang aksidente ang nagbago ng lahat. Isang pagkakabangga habang pauwi. At mula noon, halos wala na siyang mailabas na tunog. Paos, gasgas, at minsan, puro hinga lang ang naririnig. Para sa isang musikero, ito ang pinakamasakit, ang mawala ng tinig. Habang ang puso mo'y puno pa rin ng awit. Lumipat siya sa isang tahimik na bayan para magsimula ulit. Dito niya nakilala si Mira, ang baristang palangiti, may kalmadong boses at palaging may sulat sa kamay. Hindi niya alam kung anong meron, pero parang araw-araw nagsusulat ito ng isang bagay na hindi naman pinapabasa. Hindi sila palaging nag-uusap. Siyempre, hirap din siya. Pero sa tuwing magpapakita siya ng simpleng note sa phone niya, si Mira agad ang sumasagot, ngiti, simpleng tawa o tanong. Isang araw, iniabot ni Mira ang isang cup na may sulat sa gilid. Kung hindi man tayo mag-usap, baka pwede pa rin tayong magkwentuhan. Doon nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan nila. Laging nagsusulat si Mira. Lagi namang nagigitara si Ezra kahit hindi siya umaawit. Tila musika at sulat ang naging tulay ng mga puso nila. Isang gabi, inabutan siya ni Mira ng isang notebook. Lahat ng kanta na hindi mo maawit, isulat mo rito. Isusulat ko rin ang sagot. Mula noon, doon sila nag-usap. Sa papel, sa pahina, sa bawat linya ng lyrics na hindi masambit ng bibig. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unting lumalakas ang loob ni Ezra. Hindi man bumalik ang boses niya gaya ng dati, natuto siyang tumugtog ng damdamin sa pamamagitan ng tunog. At si Mira, kahit tahimik, nandoon. Di alintana kung di siya mabosesan, basta't naramdaman. Sa isang mini art music exhibit na inorganisa ni Mira, kasama ang kaibigang si Elena, niyaya siya ni Mira na tumugtog. Tumanggi si Ezra noong una. Wala na akong boses, sulat niya sa papel. Pero ngumiti lang si Mira. Wala sa boses yan, Ezra, nasa puso. Dumating ang gabi ng exhibit. Tahimik ang paligid, pero puno ng damdamin. Sa gitna ng stage, naupo si Ezra. Bit-bit ang gitara. Tinugtog niya ang isa sa mga kantang isinulat niya para kay Mira. Habang tumutugtog, binasa ni Mira sa mikropono ang lyrics ng kanta. Di mo kailangang magsalita para marinig kita. Sa bawat nota ng gitara, nararamdaman kita. Sa huling tugtog, napatingin si Ezra kay Mira. Humawak ito sa kanyang kamay. Mahigpit. Totoo. Mula noon, di na niya kinailangang hanapin ang boses na nawala. Dahil sa puso ni Mira, narinig siya ng buong buo.